Kamusta? Ako si Ina mula sa Health. Sa webinar na ito, pag-uusapan natin kung ano ang dapat mong asahan kung dadalo ka sa pagdinig sa LT o makeup dahil sa hindi binayaran ng iyong employer ang mga halagang dapat bayaran. Palagi naming ipinapayo na kung mas handa ka, mas mabuti ang magiging resulta para sa iyo. Kailangan na ikaw ang kumatawan para sa sarili mo sa pagdinig. Ang mga pagdinig sa LT o makeup ay mga formal at legal na pagdinig. Sa LT, may tinatawag na presiding officer at sa makeup, may tinatawag naman adjudicator na siyang magpapasya sa kung ano ang maging resulta ng iyong kaso. May dalawang klase ng pagdinig. Ang una ay mention hearing na karamihan ay may kinalaman sa mga administratibong bagay at ang isa ay trial hearing kung saan pinapayagan ang mga oral submission at cross-examination ng magkabilang panig at maaring ipatawag ang mga saksi. Kapag dumalo ka sa pagdinig ng LT o sa makeup, maaari kang mabigla dahil ang silid ay mas malaki kumpara sa dinaluhan mo para sa conciliation meeting. Mayroon isang lugar para sa mga manonood, kaya maaari kang magdala ng kaibigan, pero hindi sila pinapayagang magsalita sa ngalan mo sa panahon ng paglilitis. Maaring bigyan ka ng isang interpreter, hiniling mo man o hindi. Tiyakin na komportable ka sa taong ito. Kung sa tingin mo ay hindi wastong na isasalin ng interpreter ang iyong mga salita, kailangan mo itong ipaalam sa presiding officer o sa adjudicator at hindi dapat manatiling tahimik. Sa una mong pagdalo, iisa-isahin ng presiding officer o ng adjudicator ang mga napagkasunduang mga katotohanan at maaari rin isa-isahin ang mga merits o ang malalakas at mahihinang punto ng kaso. Huwag mabigla tungkol dito. Ginagawa lamang ito upang tulungan ang magkabilang panig na subukan at maabot ang kasunduan sa halip na igiit ang isang paglilitis. Aanyayahan kang lumabas sa silid ng hukuman at dumalo sa isang negosasyon o conciliation meeting. Muli, ang layunin nito ay para subukan na magkaroon ng isang pag-areglo upang hindi na umabot sa paglilitis. Minsan, ang formalidad na pagiging nasa korte at pagdinig sa merito ng kaso ng bawat isa ay maaring humantong sa resolusyon. May mga pagkakataon na magaganap ang mediation o negosasyon sa isang courtroom mismo, kasama ang mga presiding officer o adjudicator na pumapagitna sa pag-aayos sa pagitan ng magkabilang panig para magkaroon ng kasunduan. Kung sa puntong ito sa paglilitis ay nagkaroon kayo ng kasunduan, babalik ka sa korte kung saan ibibigay ng presiding officer o adjudicator ang award order. Ito ay isang legal at may bisa na dokumento. Kung hindi tumupad ang alinmang panig, mayroong mga pamamaraan ng pagpapatupad upang matiyak ang pagsunod, ngunit komplikado ito. Kaya kailangan mo humingi ng tulong mula sa iyong konsulado o sa HELP. Kung sakaling hindi ninyo nasolusyonan ng mga hindi pagkakaintindihan, magbibigay ng mga instruksyon ang presiding officer o adjudicator para sa mga susunod na mention hearing. Maaari kang magkaroon ng 3 o 4 na mga mention hearing bago ka mabigyan ng petsa para sa paglilitis. Sa panahong ito, kailangan mong pumunta sa immigration na may kumpirmasyon ng susunod na petsa ng pagdinig para humiling ng palugit sa iyong visa. Sa trial hearing, bibigyan ng pagkakataon ng magkabilang panig upang ipakita ang kanilang sariling paglalahad ng mga pangyayari. Kailangan mong basahin ang iyong pahayag at maaring tanungin ka upang linawin ang ilang mga punto nito. Siguraduhin hindi pabago-bago ang iyong mga sagot at tukuyin ang mga hindi tugma sa pahayag ng iyong employer. Bibigyan ka ng mga pagkakataon na tanungin ang iyong employer at siguraduhin na handa mo na ang iyong mga katanungan. At kung maaari, magsanay na sumagot ng mga posibleng katanungan at pag-isipan ng mga kasagutan na maaring manggaling sa iyong employer. Ang presiding officer o adjudicator ay dapat na walang kinikilingan, ngunit maaring hindi palaging ganun ang iyong pakiramdam. Napakahalaga na manatiling kalmado at magalang, gumamit ng malinaw at matatag na wika sa buong paglilitis na hindi alintana ang kanilang sinasabi.
Maari mong pabulaanan ang anumang paratang sa iyo ng employer. Halimbawa, kung sasabihin nilang hindi ka nila sinaktan, dapat kang tumagon sa pagsasabing oo, ginawa mo. At kung maaari, idagdag ang petsa, oras at lugar kung saan ito nangyari. Huwag sumigaw, umiyak o magmakaawa. Ang paglilitis ay maaring magtapos sa unang araw ng walang pasya. Kung nangyari ito, sasabihin sa iyo ng presiding officer o adjudicator kung kailan ka babalik. Ang buong paglilitis ay maaring isang araw o mas higit pa. Sa sandali, inihayag ng presiding officer o adjudicator ang desisyon ng iyong kaso. Kung ikaw ay hindi nasisihan, maaari kang magsumiti ng isang apela. Kailangan mong humingi ng tulong upang magawa ito. Panghuli, dapat din naming sabihin na maaari kang mag-file ng claim at umalis pa uwi sa iyong bansa sa kasong ito. Maaring payagan ka ng korte na dumalo sa pagdinig sa pamamagitan ng trial online o video link. Kailangan mong humingi ng tulong kung ang sitwasyong ito ay naaangkop sa iyo upang matiyak na papayagan ka ng LT o ng MECAB na gawin ito. Pinagsama-sama namin sa isang listahan ang mga pangunahing puntos na maaari mong tingnan sa anumang oras at maaari kang makipag-ugnayan sa help sa pamamagitan ng WhatsApp, Facebook, telepono o email o bisitahin ang tanggapan ng help sa oras ng pagtatrabaho. Inaasahan naming panonoorin mo ang mga susunod pa naming webinar.